Umpisahan muna natin itong talakayan natin mga bossing doon sa unang topic natin. Ay nako ha. Patuloy pong dumadami mga kababayan yung nadidiscover po doon sa mga isinumite ng Office of the Vice President mga bossing na ito Statistics Authority. Ayan. Patuloy pong dumarami ang bilang mga kababayan nung mga isinumite ng Office of the Vice President na mga resibo na may mga pangalang Kokoy Villamin, merong mga pangalan na Mary Grace Piatos, ang wala sa record po ng PSA, mga kababayan. Ang saklap nun. Pakinggan po natin itong hatid na balita, no? Ng teleradyo. Ng Philippine Statistics Authority na walang record ang may 1,300 pangalang tumanggap ng 500 milyong pisong confidential funds. Ano daw? 1,300. Ulitin ko nga, baka mali lang tayo ng rinig mga kababayan. Ng Philippine Statistics Authority na walang record ang may 1,300 pangalang Tama nga ang pagkakarinig natin mga bossing. 1,300 na nandoon po nakasulat doon sa kanilang isinumite sa COA na mga resibo. Nandiyan nga po si Milke Secuya, nandiyan si Kokoy Villamin, nandiyan si Mary Grace Piatos, mga boss. Paano yan? Ano sasabihin po mga kababayan nung mga DDS? Hindi naman dapat talaga totoong pangalan ang binibigay dyan sa mga yan. Sa COA po. Ang pagkakaintindi ko po dito, mga kababayan, kung sakali na ang ipapasa mo o ang isusumiti mo sa COA, initial lang or yung mga kagaya nito na nickname lang o yung mga tawag lang sa kanila. Merong nakahiwalay na envelope at doon po nagpapaliwanag o pinapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Ang haba-haba na po ng balita ng ito, mga kababayan, hanggang ngayon po wala namang sinasabing gano'n ng Office of the Vice President. Wala pa din pong pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Di ho ba, mga boss? Sabi ni Rodolfo Gadiane, Boss Mark, namiss ko na si Baugbog, the great basher. Mamaya, baka nandyan lang yan. Ayaw lang magparamdam ni Baugbog, nasa ilalim lang yan. Manggap ng 500 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Natuklasang walang birth certificate, marriage certificate at death certificate ang mga pangalan sa acknowledgement receipt na isinumiti ng OVP sa Commission on Audit para depensahan ang ginastos na confidential funds. Ano to, lokohan? Kasi ang pagkakaintindi ko dyan, mga kababayan, kumbaga, hiningin sila, no? Nung mga pagpapatunay na, saan nyo ba ginastos itong mga ito? Kaya naman po, mga bossing, sila po ay nagmadali na mag-produce nung mga resibong ganyan. So siguro, dahil nga po biglaan at hindi nila ine-expect sa Administrasyong Marcos na merong ganyang pong mga pagtatanong at merong mga ganyang na pag-audit, mga bossing, ay nako, nagsigawa na lang po sila. Sige, gumawa tayo ng mga resibo. Yung pala ang gusto nila. Akala nila, mahuhuli nila tayo. Yun na nga po yata ang nangyari ngayon, mga kababayan. Di ba? Yun na nga po yata ang nangyari, mga bossing. Minadali nila, sulat. Kung sino na lang ang makita nila, mga bossing, na, eto, Piatos. Lagay mo, Mary Grace Piatos. Eto, si Toyota Reyes. Eto, si Honda Ramos. Yan, lahat na. Saka madadali po, mga bossing. Akala nila hindi masisilip. COA po talaga ang nakakitang may something doon sa confidential funds ni Duday. Correct? Kaya naman, mga kababayan, nung humihingi po ng mga dokumento ang Congress, agad-agad po silang sumulat. Agad-agad po silang nagsabi na, hanggat maaari, wag bigyan ng mga dokumento ang Congress. Dahil siguro, alam na nila na ganito ang mangyayari. Pero mukhang it's either late na po sila or wala na. No? Naibigay na po, mga bossing. Kaya, tumanbad po sa ating mamamayang Pilipino, sila Mary Grace Piatos, sila Kokoy Villamin. No?
na meron pa ho dyan, mga kababayan, na iisang tao, magkaiba ang pirma. Oh, tuloy pa natin. Grabe. Kinisyon ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua kung saan napunta milyon-milyong pisong halaga ng confidential funds kung may tuturing na peke ang mga resibong isinumiti ng tanggapan ni Vice President. Yan ho talaga ang magiging katanungan, hindi lang po ni Congressman Joel Chua. Di ba, Ma'am Chris Rose at Green Day Rancid at Shiro Kansaki? Mamamayang Pilipino ang magtatanong, saan nga ba napunta talaga ang confidential funds, mga kababayan? O, di ho ba? Sabi ni Mac Musico, Boss Mark, hello. Hi din po, Sir Boss Mark. Tuloy. Sara Duterte, nauna nang kinumpirma ng PSA na walang record ang mga pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na lumutang sa mga resibo isinumiti ng OVP at Department of Education. Wala eh. Kasi wala po talagang lulutang. Dahil panay po invento. Di ba sabi ni Ma'am Lori Mamawag, hello sa lahat. Dahil panay invento lang po, mga bossing. Hindi nila napaghandaan na hahalungkatin pong maigi to, babasahin pong maigi to. Siguro akala nila, ayan, basta meron na kaming mga isinabmit na mga resibo. Actually, dun po yata sa COA, sila basta tinanggap lang nila, hindi na nila chinek yung mga pangalan. Yung magigiting po nating mga congressman, mga kababayan, madami pong oras para buklatin po lahat at para i-check lahat. At dun napatunayan, tumambad nga sa ating lahat sila Mary Grace Piatos. Sabi ni Mr. DC, taga Davao daw, mga Piatos, naging president pa nga yung tatay Sino nga? Si BP Sara. Ano, tuloy. Kinumpirma rin ng PSA na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ng termino ni VP Sara bilang Education Secretary. Una ang nakita lang, Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin. Mga walang record. Sumunod, 405 yung nadagdag. Plus si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin. Ngayon, 1,300 na, mga bossing. Ako, naniniwala ho ako. Nung dalawa pa lang po yung nakikita. No? Nung dalawa pa lang po ang nakikita na wala po sa PSA si Villamin at si Piatos. Ako, nagduda na po ako. Sabi ko, malamang to sa malamang. Karamihan ng mga resibo na ipinasa nila, wala din sa PSA. Which is, ayan nga po ang nakikita. Kahit 10 hagilapin, mapa birth certificate, death certificate, pati yung Senomar, certificate of no marriage. Wala ho talaga, mga kababayan. Ang tanong ngayon, nasaan yung mismong pera na yon, no? Na ipinamahagi daw po dito sa mga nakasulat sa resibo. Kung ako sa kanila, mga bossing, ipapaliwanag ko na to. Kung alam naman talaga nila, no? Kasi po, mga kababayan, ang pilit nilang ipinupunto, hindi naman dapat dinidiscuss yan no? Confidential nga Oo, nandun na tayo. Kaya lang, nagkakabukuhan na. Nagkakakitaan na. So ngayon, kailangan na ipaliwanag yan. Hindi naman papayag ang sambayan ng Pilipino. Ay, basta sabihin mo sa kanila, confidential funds yan, wala na. Huwag nang i-discuss yan. Hindi na po ganun. Ano po? Kailangan na po talagang ipaliwanag. Kailangan na po talagang ipaliwanag. At kailangan na po talagang ipaliwanag. Wala pong ibang magiging solusyon dyan kung hindi ipaliwanag. Mga bossing, ganun po kasimple yan. Pag hindi po nila ipinaliwanag yan, mga kababayan, hindi po nila dapat tayo sisihin. Kung ang tumatakbo sa isipan natin, mga bossing, nalustay o hindi nagamit sa tamang paraan ang confidential funds. Di ho ba? Tuloy natin kung meron pa. Din ang mga pangalang Milky Sequoia, Alice Crescencio, Sally at Sheila na nakalagay sa iba pang resibong isinumiti ng OVP at DepEd. Tsaka yun nga, sabi ni Kuya Lars, confi funds nga, kaso sobra-sobra budget. At the same time, nalaman natin, nakita natin, isang araw ng safe house, magkano?
250,000 mga bossing. Oh, isang araw 'yun ha. Tapos meron silang mga bill, ilang araw lang, 1 million. Ay nako. At hindi po fake news 'yan, mga kababayan. Totoo po 'yan. Nakita po lahat 'yan, mga boss. No? At kapag yung tinatanong po yung mga empleyado ng Office of the Vice President,